So magandang umaga po, magandang hapon or magandang gabi sa inyong mga kalingap. So gusto ko lang po magbigay ng reaction video about sa live ni Dr. Love na sabi niya bakit daw po magagalit sila Kuya Val and other kalingap supporters kung bakit daw ginagaya ni Beyonce yung boses ni Kuya Val. Meron naman daw pong mga tao na nanggagaya ng mga sikat na personalidad pero wala naman daw pong nagagalit. So, Dr. Lab, makinig ka. Tama naman yung sinabi mo na may mga tao na nanggagaya ng mga kilos or pananalita ng ibang mga tao. Sila yung mga nag-impersonate, di ba? Nag-impersonate sila. In-impersonate mo si Michael Jackson, or si Jessica Soho, or kung sino pang mga sikat na personalidad. Pero yung mga taong gumagawa nun kadalasan is mga entertainers or mga komedyante. Ginagawa nila mag-impersonate ng isang tao or ng isang individual for entertainment purposes only. Wala silang ibang intensyon para siraan, saktan, or balahurain ang pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng panggagaya. Ginagaya nila yon dahil for entertainment purposes only. Pero sa part ni Beyonce sa kanyang live, nakita natin kung paano niya gayahin si Kuya Val, ganon din si Kapeso, na halos mapunit ang kanilang mga bibig sa katatawa. Yun ay hindi for entertainment. Yun ay pang-iinsulto, pagwawalang respeto, pangbabalahura sa tao na nakatulong sa kanila. Dr. Love, imbes na pagsabihan mo si Beyonce, kinokonsente mo pa yung maling gawain niya. Na dapat sana kayo na mas matanda sa kanya ay dapat nagpapakita ng magandang asal at nagiging modelo para sa kanya. At hindi ito tolerate yung maling gawa niya. Walang masama na manggaya tayo ng ibang tao, pero dapat nasa tamang paraan. Katulad ng mga komedyante, ginagawa nila yun for entertainment purposes only. Pero yung ginawa ni Beyonce, ni Kapeso, yun ay pambabastos. Hindi man lang nila nirespeto, kayo hindi nyo man lang nirespeto yung tao na nakatulong sa inyo. Beyonce, makinig ka. Tumingin ka sa paligid mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Sa tingin mo, napakaganda nilang modelo para sa'yo. Napakabata mo pa, napakababae mo pa. Babae ka, Beyonce, kababae mong tao. Tapos ganyan ang mga taong gagayahin mo. Beyonce, huwag kang tumingin sa ngayon. Tumingin ka sa future. Isipin mo may kaso kayong kakaharapin. May kaso ang nanay at tatay mo, may kaso kang kakaharapin. Isipin mo, Beyonce, paano kung nakulong kayong tatlo, paano ang mga nakababata mong kapatid? Let's say, hindi ka nakulong. Halimbawa, hindi ka nakulong. Pero nakulong ang nanay at tatay mo. Sino ang gagawa ng lahat ng responsibilidad bilang nanay at tatay sa mga nakababata mong kapatid kung nakakulong ang magulang mo? Diba ikaw? Beyonce, kung nakulong ang nanay at tatay mo, ikaw ang magiging nanay at tatay ng mga kapatid mo. Ikaw ang magpapaaral, ikaw ang magpapakain, ikaw ang maglilinis ng bahay, gawain sa lahat ng bahay. Lahat ng responsibilidad na ang magulang mo ang gagawa ay magiging responsibilidad mo. Baka darating ang time na titigil ka sa pag-aaral mo dahil kailangan mong magtrabaho para may maipakain ka sa mga kapatid mo. May pangsuporta ka sa mga kapatid mo sa kanilang pag-aaral. May maipambaon ka sa mga magulang mo na nasa kulungan. Beyonce, mag-isip-isip ka. Binigyan ka ng utak para gamitin. Binigyan ka ng utak para gamitin sa tama at hindi gamitin para sa mali.
Ano ang pakiramdam mo after ng live mo na pinagtawanan mo si Kuya Bal? Ano ang pakiramdam mo na binalahura mo siya sa live mo? Beyonce, sana humarap ka sa salamin. Tanungin mo ang sarili mo kung saan ka kumukuha ng kapal ng muka para ganyanin mo si Kuya Bal. Isipin mo, Beyonce, hindi habang buhay bata ka. Hindi habang buhay bata ang mga magulang mo. Tatanda ka, tatanda ang mga magulang mo. Gusto mo ba na darating ang panahon na pagtatawanan din ng ibang tao ang magulang mo? At ikaw mismo sa pagtanda ninyo, pagtatawanan kayo. Ano ang pakiramdam? Kaya wag kang magtataka, wag kang magagalit kung bakit may mga taong nagagalit sa'yo, nagagalit sa nanay at tatay mo. Kayo ang gumagawa ng dahilan kung bakit kayo binabash, kung bakit kayo nakakatanggap araw-araw, oras sa oras, minu-minuto na mga negative comments galing sa mga tao. Dahil kagagawa ninyo, kayo ang gumagawa ng dahilan kung bakit kayo nababash. Kayo ang gumagawa ng dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga negative comments galing sa mga tao. May muka pa ba kayong ihaharap kung kayo ay lumabas ng bahay? Wala kayong peace of mind dahil lahat ng tao is nakatingin sa inyo. Darating ang time na mabubuli ka, mabubuli ang nanay at tatay mo, ang mga kapatid mo dahil sa pinaggagawa ninyo. Ang social media, Beyonce, sa panahon ngayon, social media na ang meron sa mundo natin. Maraming tao ang nakatutok sa social media kaya imposible na walang mga tao ang nakakakilala sa inyo. Ano ang pakiramdam na bawat labas mo ng bahay ang mga tao is nakatingin sa inyo? Sa tingin mo, may peace of mind ka ba? Di ba wala? Kaya Beyonce, isipin mo ang future. Ikaw ang magpapasan ng lahat ng responsibilidad ng nanay at tatay mo. Kung ano man yung kaso na ipinatong or ibinigay ni Kuya Bal sa inyo. Yan ang dapat nyong isipin. Huwag kang umasa sa sponsor, Beyonce. Dahil ang sponsor hindi habang buhay tutulong sa'yo. Darating ang time, Beyonce, na ang mga sponsor mo ngayon ay hindi mo na magiging sponsor in the future. Tatanda din yung mga yan, magkakaroon din yan ng kanya-kanyang pangangailangan. Hindi habang buhay may nakasuporta sa inyo, Beyonce. Lalo na sa'yo, ungrateful ka. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang buhay nyo pero binaliwala mo yung biyaya na binigay sa'yo, yung pagkakataon na yung pinalagpas mo. Kaya bahala ka. Gamitin mo yung utak mo, Beyonce. Huwag kang magpapagamit dyan sa mga taong nakapaligid sa'yo.